So mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. It's January 17. Makikita po ang ating pag-aaral sa umagang ito sa The Desire of Ages, page 590 and 591, entitled Heaven's King. 1 Peter 1:18-19, knowing that you were not redeemed with corruptible things, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So tayo po ay iniligtas hindi sa mga bagay na nasisira, kundi sa walang hanggang dugo ni Kristo, ang tinatawag na lamb without blemish, na tupa na walang dungis o dumi. Jesus looked upon the innocent victims of sacrifice and saw how the Jews had made this great convocation, scenes of bloodshed and cruelty. In place of humble repentance of sin, they had multiplied the sacrifice of beasts, as if God could be honored by a heartless service. The priests and rulers had hardened their hearts through selfishness and avarice. The very symbols pointing to the Lamb of God they had made a means of getting gain. Thus, in the eyes of the people, and sacredness of the sacrificial service had been a great measure destroyed. The indignation of Jesus was clear. He knew that his blood, so soon to be shed for the sins of the world, would be as little appreciated by the priests and elders as was the blood of beasts which they kept incessantly flowing. So nakita ni Kristo ang mga inosenteng biktima ng sakripisyo ng ipinagkaloob na ginawa ng mga Hudyo, kung papaano sila naghandog sa ating Panginoon ng mga tupa, baka na walang dungis. At dito, nalalaman ng ating Panginoong Hesus na siya ay magiging tinatawag na Lamb of God. Siya ang magiging handog natin sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas. Tayo ay aariing walang sala sa mga huling araw. Napakaganda mga kapatid, ito yung nagpapaalala sa atin na kahit gaano tayo kamakasalanan, kung si Kristo yung lagi nating titingnan at siya yung lagi nating kasama at kakausapin moment by moment sa ating buhay, ma-reflect na sa atin yung karakter ni Kristo. Gaya ng nakapanagumpay si Kristo, tayo din ay makakapanagumpay. Napakaganda mga kapatid, balik-balikin, ulit-ulitin ang mga salitang ito. Ngunit hindi po ito na-appreciate ng ating mga pari, ng mga elders, as was the blood of beasts which they kept incessantly flowing. Kaya tandaan natin mga kapatid, wala na pong ibang mga kapagligtas sa atin, kundi ang dugo lamang ni Kristo na ibinuhos sa ating mga kasalanan. Against these practices, Christ had spoken through the prophets. Samuel had said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." So, pinapatunayan dito ni Propeta Samuel na mas dakila ang pagsunod kaysa sa mga handog. At alam natin na si Kristo na ang kahuli-hulihang handog ng kasalanan ng sangkatauhan, at kailangan tayong sumunod gaya ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus. He who had himself given these prophecies had now for the last time repeated the warning. In fulfillment of the prophecy, the people had proclaimed Jesus King of Israel. He had received their homage and accepted the office of king. In this character he must act. He knew that his efforts to reform a corrupt priesthood would be in vain. Nevertheless, his work must be done. To an unbelieving people, the evidence of his divine mission must be given. So pinakita dito yung hula sa kanyang sarili na siya ay ihahandog, mga kapatid, sa kasalanan ng sangkatauhan. At ito'y paulit-ulit na inilalathala sa atin ngayon. In fulfillment of this prophecy, the people had proclaimed Jesus hari ng mga Israel. At tinanggap ni Kristo ang kanilang mga handog, sa pamamagitan ni Kristo, katanggap-tanggap ng Diyos ang ating mga handog and accepted the office of king.
So itong karakter na ating pinapakita, ninanais ng Diyos na ma-develop sa atin yung karakter ni Kristo. At yung mga effort natin ay kailangang konektado ito sa gawain ng mga makalangit. Lalong-lalo na kapag tayo ay tinatawagan na mag-work missionary, hindi tayo yung kumikilos, hindi tayo yung gumagawa nun, kundi nakikipag-cooperate lamang tayo sa gawain ng Diyos para sa atin. Again, the piercing look of Jesus swept over the desecrated court of the temple. All eyes were turned toward him. Priest and ruler, Pharisee and Gentile looked with astonishment and awe upon him, who stood before them with the majesty of heaven's king. Divinity flashed through humanity, investing Christ with a dignity and glory he had never manifested before. Christ spoke with a power that swayed the people like a mighty tempest. It is written, "My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves." His voice sounded like a trumpet through the temple. So, tayo dito, ipinapakita na kailangan tayong tumingin sa ipinako na kamay ni Kristo na siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Kailangan lahat ng mata ay tumingin sa Kanya. Dahil nasusulat, ang Kanyang tahanan ay tatawaging tahanan ng panalangin. Ngunit ito, nakakalungkot lang dahil ang house of prayer ay ginagawang tindahan ng mga magnanakaw. Kaya ipinapakita dito na tayo bilang templo ng Panginoon ay huwag nating dumihan. Kailangan tayong maging banal sa Kanyang harapan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo. Further reflection for today's devotional: when have I felt the righteous indignation that Jesus did at the temple? So tayo sa buhay natin, ipakita ba natin o meron ba tayong kabanalan sa ating buhay? Kasi nga tayo ay templo ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay templo ng Kanyang Espiritu. Nararamdaman po ba natin yung katwiran ng ating Panginoon? Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa atin pong pagmuni-munihin ang Kanyang mga salita na tayo ay mga kamanggagawa niya at higit sa lahat, siya ang ating kinikilala na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, sa ating devotional sa umagang ito, atin pong baunin sa buong araw na ito kung paano nakipaglaban ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Kaya purihin ang Panginoon